Morning mga kaubas. Ayan, update ko naman kayo dito sa aking ubas dito sa Magsaysay. Habang tayo ay nagkakape. Ayan, makita natin sobrang lalaki na nito mga ito, lods, mga lods. Ayan oh, hindi lang hindi lang pentel pen size na yan. Pruning na natin ito ng September mga idol. Ayan, sobrang lago, sobrang dami na. At makikita natin dito na ang lalaki na ng kanilang mga fruiting cane. Ayan oh. So, tamang-tama ito. By September, so ngayon ay July, August, September, yan, 2 months pa para palakihin niya ng husto ang kanyang mga fruiting cane. Ayan mga lods, sana ay magtagumpay tayo dito. Ayan, ang lalaki na ng mga fruiting cane niya. So yan, medyo maulan ngayon kaya pina-i-sprayan ko ito ngayon ng fungicide prevention. Sabi nga, para ma-prevent natin yung mga possible na maging fungus na atake. So sana magtuloy-tuloy para hindi siya magkasakit. At kapag hindi nagkasakit ang ating ubas ay madali natin siyang mapapabunga. So ngayon, update ngayon ay maglalagay tayo ng fertilizer mga lods. So applyan natin siya ng Tribal 14 at saka ng urea. So yun yung ating gagawin ngayon mga idol. Ayan, bago tayo mag-apply ng abono ay kailangan muna natin siyang i-cultivate. Ayan o, ginapakan na ng mga ampalayang ligaw. Pero dyan lang yan. Sige, lagyan nyo lang dyan. Ayan. Kailangan mababaw lang ang ating pagkaka-cultivate para hindi maabot yung ugat ng mga lods. Yan. Ganyan lang. Yan lang gawin natin. Okay. Cultivate muna natin lahat para ready na abonuhan. Yan mga lods. Okay na. Na-cultivate na natin ang ating mga puno ng ubas. Okay. Ngayon mag-a-apply naman tayo ng abono. So ito nga pala yung ating ilalagay na abono. So meron tayong urea at saka complete. Mix na natin mga lods para hindi na tayo mahirapan. Balikan na natin to. Kamayin na natin. Actually ito may 1620 ito dahil yung abono ni tatay ay may mix yung 1620. Pero okay na rin yun para gumanda pa ang ugat. Diba? Makapag-establish pa ng magandang ugat. Okay. So, ang i-apply natin ay isang hakata. Yan, mga lods. Isang hakata na ang gagawin natin mga lods. Kasi malaki na. Kailangan na talaga ng maraming fertilizer ito. So, yan. Tapos medyo tatabunan natin yan mamaya mga lods. Saka natin didiligan. Yan. Okay, yan yung una. Ito naman yung pangalawa. So kailangan na talaga nating damihan ng abono ng chemical fertilizer kasi 2 buwan na lang kailangan niya ng i-pruning yung mga lods. Kaya huwag kayong matakot kung parang medyo marami ang abono natin kasi ganun talaga para masustain nung masustain nung ating mga fertilizer yung katawan ng ubas. Kapag ito ay hindi natin ginawang ganito ay possible na lumabas yung mga bunga na maasim. Yan Tsaka hindi niya kayang buhayin yung mga bulaklak niya. Hindi niya mapabunga. So mga posibilidad. Kapag kulang sa nutrients yung ating ubas ay hindi rin malusog yung mga pwede niyang mga ibunga. Yan. So kailangan talaga nating i-maintain yung sustansya na ibinibigay natin sa ating mga ubas. Yan kung bakit karamihan sa mga ubas ng backyard, yung sa mga bahay ay sabi nila ay maasim dahil hindi siya na-maintain ng mga pataba. So kagaya nito, every month naglalagay talaga ako ng compost, mga kauman, yung tae ng kalabaw, tae ng manok, yung nung kailan tae ng kambing yung nilagay ko dito kasi may kambing si tatay dito dati. Okay, yan, last na ito. Yan, may isang puno pa ako doon sa yan mga lods. So kukuha tayo ng pantabon natin dito sa nabulok na puno ng niyog. Yan mga lods. So yan ay dating poste ng bakod ni nanay pero ngayon ay buog na siya. So ibig sabihin ito ay mga nabulok ng
nabulok ng katawan ng nyog. Ayan o, kung titignan nyo, marami siyang mga bulate. Ibig sabihin, malusog talaga ito. Marami talaga siyang sustansya kasi para siyang vermicast. Ayan, ganun lang natin oh. Oo, tingnan nyo, may mga pa. Ibig sabihin, itong mga ito ay vermicast. O, diba mga lods? O, lalaki o, mayroon pang ganyan o. Ay. Parang natakot ako dun ha. Ayan mga lods ha. Hindi natin uubusin kasi pantatabon lang natin kasi nakikipanabangan pa natin yan sa mga susunod na pag-aabono. Ayan, so ayan na. Tatabunan natin ngayon para hindi lumipad yung mga nutrients niya. At the same time, para na rin naglalagay tayo ng compost. O, diba? O, kahit na yan ay dahil maulan ngayon, hindi ko na muna siya didiligan. Para kahit paano, maiwasan natin yung masyadong matubig din. Pero maganda rito kasi upland ito. Hindi siya natutubig. Kaya okay lang yan. Merong uwang. Gulat ako dun ha. Ayan. Tabunan natin ng compost. Okay. So araw-araw, buwan-buwan, every 15 days, kailangan makita natin itong ating ubas kung anong nagiging result niya. Yan ako. So nakakatuwa na napapalaki natin ng maganda yung ating ubas. At kapag dating ng araw at nabigyan tayo ng magandang prutas, ay mai-inspire tayo ng gusto. Diba? Sa totoo lang ngayon ko palang sineryoso itong pag-uubas. Kasi actually yan, matagal na akong may ubas pero hindi ko siya mapasarap ang bunga. Dahil wala akong idea pa noon eh. So dahil sa pag-research, panonood ng mga vlogs ng iba't ibang mga nag-uubas, muli akong na-encourage na mag-iayos itong mga naitanim ko noon. Actually matagal na itong mga ito, kaya lang hindi nga nakakapagbigay ng magandang bunga. Oh, di ba? Gandang-ganda na ng katakot lang itong aking lupa at maraming maraming uok, lalaki. Hey! Ang lalaki. Ang lalaking uok. Takot ako sa uok. Hindi naman nangangagat daw yan eh. Yung nakakapangilabot pa rin. Okay. Oh. Mga dambuhala eh. Ibig sabihin mga lods, napakataba talaga nitong lupa na nilalagay ko na to. Kasi yan ay mga tain na ng uod yan eh. Yan pinagkunanan. Isipin yung laking-laki ng nyug na yun. Tapos nabuog nila, nakuha nila. Okay. So yan lang yung update natin. May papakita ko ngayong yung mother branch talaga ng ating ubas sa baba mga lods. Titignan natin. Ayan. Tignan natin dito ito talaga yung pinaka nanay ng aking ubas. Itong aircon na to. Ito. Actually ito pinutol ni tatay ito. Pinutol ito ni tatay noon dahil nga tinaniman niya ng kalabasa. So dahil wala pa kaming idea noon na kung paano siya buhayin, tinabas niya. Ayun. Kaya, pero nabuhay siya, nag-ugat. Lagyan din natin ng abono. O, abonohan natin ngayon lods. Ito, hindi ko alam kung paano ko tatabunan ito ngayon. Kukuha tayo doon ng naman. Okay. Abono, para kumanda. Okay. Kuha lang tayo dito sa tabi na pwede pantabon. Maputik dito. Yan. So yan lang mga lods ang update ko dito sa ating mga ubas dito sa Magsaysay. So salamat mga lods sa panonood.